Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Mega Balita Linggo. Ay, sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo, 15 na ng buwan ng Pebrero taong 2026. Ako pong muli ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Bigayan at pag-uunawaan. Ito naman ho ang Valentine's Day advice ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol sa pag-ibig at pag-aasawa upang mapanatili ang matatag at pangmatagalang relasyon. Sa BBM Vlog 277, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang compromise and understanding sa pagsasama ng mag-asawa. Bata ito anaya sa kanilang mahigit 3 dekada ng pagsasama ni First Lady Liza Araneta Marcos. Aminado si PBBM sa nahamon ang paghanap ng oras para sa pamilya kaya't sinisikap nilang samantalahin ang mga bakanting oras upang magkasama. Para naman sa kabataan, aniya, mahalagang pundasyon ng isang matibay na relasyon ng pagkakaibigan at naniniwala pa rin ang Pangulo sa tradisyonal na konsepto ng panliligaw kahit nagbago na ang paraan ng pakikipagrelasyon sa modernong panahon. Lagay ko alam nito na matagal ng mag-asawa, ang sikreto lang dyan, hindi naman talaga sikreto, dapat bigayan. Hindi naman pare-pareho lahat ng tao. Dapat nagbibigayan lang, maunawaan ng mag-asawa. Hindi pwede yung my way or no way. Pagka ganun, hindi, may isang laging malungkot dun. Kaya bigayan lang. Mega Balita Linggo. Samantala, pinagutos na ng Department of Agriculture ang sapilitang pagpapatala ng mga warehouse at pasilidad na nag-iimbak ng mga produktong agrikultura. Sa bisa ng Anti-Agricultural Economic and Sabotage Act, layunin umano ng guidelines for the registry system for agricultural storage ang mabantayan ng gustong mga produkto para makaiwas sa pananamantala. Sa monitoring ng DZRH News nitong nakalipas na araw, nabatid na 10 piso kada kilo ang iminahal ng bigas sa Metro Manila mula Disyembre na dahil umano sa hindi mahagilap na inaning lokal na palay noong 2025. Bilang tugon, sinabi ng DA na kailangan nang magpatala sa kanilang online registration system ang lahat ng rice warehouses, maging onion cold storages, meat freezers, grain silos, container vans at agri-tank na mga lokal at imported na produkto ng mga negosyante. Para pumanaw sa karampatang parusang hindi susunod sa panuntunan. Ang tawag ho rito, proper auditing at inventory.
Parang nang naisong ipakita ng DA dito, nasaan yung mga stocks? Kasi pwede hong manipulahin ho yan ng mga tusong mga negosyante para lang ho pag-insinuate o makapagpakita ho ng kakulangan ng supply. Itatago ho nila yan. Di siyempre, alam naman na ho natin ng rule of thumb sa merkado. Yun pong the law of supply and demand. Pagka walang supply, mas mataas ang presyo. Di kung itinago nila, saka nagmahal na yung presyo, saka ilalabas ng mga tusong mga negosyanteng ito, yun pong kanilang produktong itinago. Kaya nga ho ang nais ng Department of Agriculture sa pamumuno siyempre ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Nasaan kayong lahat, kayong mga pinag-iimbakan ho ng pagkain. Dahil parang sa bahay lang ho yan Ganito lang ho kasimple ang explanation yan Kung ikaw ay linggo-linggo hong namamalengke, paano ka mamamalengke? Paano mo malalaman kung anong kulang sa inyong refrigerator, sa inyong imbakan ng pagkain, kung hindi mo naman alam kung ano ang laman ng kusina mo? Wala kang larawan ng kusina mo. Ganun lang ho kasimple ho yun. Hindi mo alam yung larawan ng kusina mo. Hindi mo alam kung nasaan nakaimbak yung dudukutin mong sibuyas. Dudukutin mong asin dyan. Paano ka mamimili? Hindi mo malalaman kung anong bibilin mo. Ganun lang ho ka-simple yun. Pero hindi ba pwedeng itanong yan sa National Statistics Office? National Statistics Office. Kasi sila lagi yung labas ng labas Hindi ko nga maintindihan dito sa mandato nitong NSA na ito. Okay, alam natin population, yung iba pang mga bagay-bagay. Pero pagdating sa kamatis, wag na ho nating iasa rito sa National Statistics Authority. Dahil kung may silbi sila doon sa stock ng kamatis, stock ng sibuyas, di sana hindi na ito nagpapa-inventaryo pa ng ganito, hindi na nag-uutos ng mandatory registration ang Department of Agriculture dahil meron daw record itong National Statistics Authority laging sinasabi nila, nagmahal ang presyo ng sibuyas, ng kamatis nung nakaraang buwan. Anong silbi nung inilabas mong datos mo na yan? Kung dyan sa National Statistics Authority na yan, anong silbi nung inilabas mong datos mo na yan? Ang pinag-uusapan mong sinasabi mo nung nakalipas na buwan, anong pakinabang ni Juan de la Cruz dyan? Nakalipas na buwan ang sinasabi mo. Sasabihin nila, hindi, statistics ho kasi yung inilalabas namin. Oo, sa ibang bagay po pwede. Pero pagdating sa kamatis, sibuyas, usaping kung ano man, siguro sa ibang mga produkto pwede, sa bigas siguro po pwede. Pero yung usapin ho ng sibuyas, kamatis, wag na ho ninyong pakialaman, alisin na ho ninyo yan. Pinagkakagastusan lang sa mga press conferences yan na sasabihin mo lang ang presyo ng kamatis nung nakalipas na buwan ay ganito, ang presyo ng sibuyas nung nakalipas na buwan. Paano makikinabang ang taong bayan dyan? Pagbabatayan yan dun sa pagpaplano. Pero po pwede ba? Po pwede bang bago yung kakulangan ng supply, total kayo naman ang nag-i-inventory, NSO, kayo naman palang nag-i-inventory ng supply ng sibuyas, saka na ninyo, yan ay ilatag ninyo doon sa ibang ahensya ng gobyerno para mapaghandaan. Kayo na lang mag-usap, wag na ninyong i-press release na nagmahalang sibuyas nung nakarang buwan. Anong pakinabang nung pinag-uusapan? Inilabas ninyo yan sa kasalukuyang panahon. Sus Mario. Yung sa population, so doon pakikinabangan. Pero wag na ho ninyong pakialaman yung sibuyas. Di sana kung totoong kayo ay may listahan, hindi na sana naglalabas ng kautusan ng DA para dun sa mandatory registration ng mga warehouses sa laman nilang mga produktong agrikultura. Kayo naman pala yung namamahala dyan. Sus Mario, dami kasing pinagkakagastusan ng gobyerno.
na hindi naman na dapat hong pagkagastusan. Katulad nung kwan, I don't know kung paano ipaliliwanag yun. Mababaw lang naman ho yung analyzation ko eh. Yun hong mga landlines. Eh, ba't iba ngayon siya ng gobyerno? Magkano ilang milyon yung matitipid natin kung may landline? So, siguro, ginagamit siguro doon sa correspondence, magagamit sa korte kung saan man, sa legal na pamamaraan. Dahil ito yung official na number, landline ninyo. Doon tatawag. Wala naman na hong tumatawag doon. Ano yun? Pagagastusin nyo pa yung taong bayan. Ang gamit na ho ngayon, telepono na. Ngayon ho ay cellphone na. Ngayon ay, anong generation na ba tayo ngayon? Generation X, may generation kung ano-anong, generation Alpha, Beta, Omega, kung ano man yan. Ang tagal na ho ng panahon. Pwede ba baguhin na ho natin yan? Pagagastusin nyo pa ang taong bayan para wala din namang sasagot, paulit-ulit lang, pabalik-balik, ang kausap mo ay mga talking machine. Paano ka kung ang ilabas ninyo dyan para mas mabilis ang pagtugon dun sa pangangailangan ng ating mga kababayan ay yung cellphone number, kahit si Mang Pedro na nandun sa may kabundukan, meron ng sariling cellphone yan. Minsan nga, dalawa pa ang cellphone eh. Mega Balita Linggo. Ay, 11 minuto na lamang ho ang nalalabi bago mag-ikapito ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mega Balita Linggo. Ang sabi nung isa sa ating mga nanonood, sabi, linggong-linggo, birthday na birthday mo pa. Ang init-init ng... ang init-init mo, sabi sa akin, hindi naman ako nainitan. Kaya nga ako, nag-jacket na ako kaya nga ako nagsuot na ng jacket ngayon dahil hindi ako naiinitan yun lang hong kwan Yung pagsasabi lamang ho ng totoo, wala na ho tayong dapat alalahanin ho doon pagka tayo nagsasabi ho ng totoo. Kaya nga sabi nitong isa doon sa ating kwan, isa doon sa ating nanonood sa social media ngayon, sa YouTube. Saan na ba yun? Ang sabi ni Rodel Vasquez, ang sabi niya, yan naman po ang totoo. Kabal, sabi niya. Yan naman totoo. Ito naman si Teresita Chensan, sabi niya, tinatago para magkaroon ng artificial shortage. Ibig sabihin, mura binili sa farmer yung traders na nagtatago. Totoo ho yan. Yun nga ho yung main purpose kung bakit pinapa-inventory ng DA. Yun pong lahat ho ng mga warehouses na nag-iimbak ho ng mga produkto. Naisingit ko lang ho yung National Statistics Authority kasi lagi-lagi na lang nagmahal ang presyo ng sibuyas nung nakalipas na buwan. Anong pakialam ni Mang Gusting Yaling Nene sa kanyang tindahan kung nagmahal nung nakalipas na buwan? Ngayong ang kasalukuyan ang dapat nilang malaman. Ngayon, kung kayo talaga ay may record kayo ng ganyan, meron kayong tamang datos tungkol dyan sa sibuyas, sa kamatis na yan, kung anong nagmura o nagmahal nung nakalipas na buwan, di sana kayo na lang hong kinukonsulta ng Department of Agriculture at kayo naman pala yung may record niyan. Hindi ba? Minsan ang daming daming hindi naman kailangan ginagawa. Malayo na sa National Statistics, di record lang ho kami. Tama yun, pero wag na ho yung kamatis, wag na yung sibuyas. Pwede ba? Yung kalabaw siguro, pwede pa. Yung kalabaw, kung ilan pa yung kalabaw nating yung manupay tinuang, pilang damulag pang atsuken. Yung siguro pwede pa. Yung sibuyas, ngayon kung may record kayo, bago nang nyo ilabas yung kasalukuyan na, mag-usap-usap na kayong iba't ibang ahensya kung anong gagawin ninyo, dahil kung ikaw talaga ay meron kang datos, sabihin mo, eto na lang ang natitira nating sibuyas di mag-angkat na tayo para hindi mahirapan yung ating mga magbibigay ka ng datos mo nung nakalipas. Siguro amyandahan na yung ganun na mandato ninyo. Dun sa iba napakikinabangan, yes, saludo ho ako sa inyo, pero pagdating dun, huwag na ho ninyong pakialaman. Ang sabi pa
Eto naman bakit naman ganun? Nitong si Ronaldo Andres, ang sabi niya, "Good morning Philippines, hello world." Sabi niya, nakikinig ito malamang sa 2x2. Ang sabi niya ganito, Happy Valentine's sa mga Happy Valentine's Day daw sa mga betka. Dahil ngayon daw yung kanilang Valentine's Day. Mapilyo yung pag-iisip mo, Kuyang Ronaldo Andres. Sana man lang yung apelyido mo hindi ini-apply ng misis mo, para hindi ka gawing mister. Eto, ang sabi naman nito, nakakataba naman ng puso yung sinasabi mo, Kuyang Jesus Chavez Jr. Ang sabi niya, DCRH. Sa DCRH, lahat ng balita ninyo totoo. Bakit naman? Wala naman yan yung aming ginagawa na ng halos 70 taon na. Mag-70 taon na kami. Meron pa ba kaming dapat patunayan pagdating sa pagbabalita? Yun, yung binanggit ko na yun. Wala akong nagsasabi nun na kumu-question o nagdududa. Bakit pati yung presyo ng kamatis nung nakarang buwan nilalabas pa? Yung wala naman nagsasabi nun. Di serious lang ninyo mapakikinggan yun. Ngayon kung mali ako, di patunayan yung mali ako. Pero ang nakakaintindi niyan, yung mga ordinaryong kababayan natin, yung kumakain sa karinderya, yung naglalakad sa bangketa, yun pong umaapak sa pilapil, sila nakakaintindi. Yan ang silbi nung presyo ng sibuyas nung nakarang buwan. Ngayon nyo lang sinabi. Di ba pwede nag-usap-usap na kayo nung nakarang buwan para nang ngayon hindi na tumaas? Ay, nako. Maraming salamat pala doon sa lahat ng mga bumati. Sa ating kaarawan, February 14 ako. Kaya ako si Valentin. Ito, nag-message ngayon si Architect Jesse Valdez ng NIA. Yan. Merong dati sa NIA, nandyan yung sila yung nanguna dun sa 29 pesos na bigas dyan sa NIA. Architect Jesse Valdez, Good morning. Mayor Jenny Mendoza, good morning. Dyan sa Talisay, Batangas. At syempre, happy birthday din. Syempre, sa ating station manager, yung pong head ng ating legal and at the same time ating station manager, siyempre si Attorney Reggie Hularval. Yan, ka-birthday ko po yan, February 14. February 14. Oy! Ma'am Nicole Lopez, maraming salamat sa iyo. Si Ma'am Nicole Lopez po yan ng The Situation Report. Ayan. Nakita ko ninyo yung website, nagba-viral ulat ng mga nakapost dyan sa The Situation Report. Isa sa pumapayagpaghong online news channel, online news site. Ayan, at sa lahat, sino pa ba itong mga nagpahayag ng sa lahat na lang sa inyo. Ayan, ayan, si Boss Jomay Paroco. Boss Jomay Paroco. Sir, marami pong salamat. At sa lahat, si Boss Cesar Chavez. Ayan, sa lahat-lahat. Si Ma'am Leth Narciso. Siya yata yung sumagot ng aming almusal ngayong umagang ito. Ay, yan na ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ng linggo, 15 ng buwan ng Pebrero. Ako ba rin ang inyong lingkod sa pagbabalita? Ako po si Val Gonzales. Ako po si Valentin Gonzales. Ang tabayanan. Ang nag-iisa. Ang nag-iisang rising businesswoman ng Oriental Mindoro. Maynila itong Pilipinas, susunod na with Miss Leth Narciso. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.